Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jump the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is June 30, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Fortune Market Transport Terminal sa may Villarica Road, tabing ilog, Marilao, Bulacan, at dadalhin po natin yan sa may Paterno Street, Pasadena sa may San Juan City po yan. Traffic ang daanan talaga natin. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha po natin sila. Yung mga hindi pa daw bayad sa February tuloy. Hindi pa daw bayad ng February tuloy. February tuloy. Iglesia ni Cristo na nagsikot-sikot ngayon sa EDSA White Lane sa Quezon City, umaabot na sa 10,000. Iwalay na grupo ng INC nagsikot din sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Hindi bababa sa tatlong individual, inaresto dahil na napak umano ng pulis sa gitna ng kaguluhan sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Isang pulis, sugatan naman matapos umatra abante ang isang nakahambalang na bus ng INC. Maginding pagbibigat sa daloy ng trapiko patuloy na nararanasan sa bahagi ng EDSA at ilang pampangunahing lansangan sa Metro Manila dahil sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains, walang permit at walang koordinasyon ayon sa MMDA, Quezon City Department of Public Order and Safety. Tiniyak na may mananagot sa umano'y iligal na pagtitipon. Sa gitna ng rally sa EDSA White Plains, Iglesia ni Cristo naglabas sa opisyal na pahayag ng pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta. Mga miyembro ng INC ginit na hindi dapat makulong ang senador. Senator Rodante Marcoleta, sinabing plano siyang arestuhin para hindi matuloy ang investigasyon sa manumalyang flood control project at para hindi siya makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw, sila para subukan ng pagmonitor sa kasalukuyang sitwasyon sa EDSA. Mga kalsada papasok sa Malacanang, pinarikadahan. Hindi bababa sa 1 bilyong pisong kickback mula sa flood control project, dapat isauli sa gobyerno ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, ayon kay Senator Panfilo Lacson. Session Hall ng Senado nakahanda na para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Lunes.
July 6. Low pressure area patuloy na nagpapaulan sa Visayas at Southern Luzon habang nasa katubigan ng Romblon, LPA mataas pa rin ang tsansa na maging bagyo. Ang taas ng tubig sa Angat Dam sumadsad na sa critical level. Alokasyon ng tubig sa mga water conservator posible nang maapektuhan. Panukalang social media ban para sa mga edad 13 anyos pababa isinulong ng mga leader ng Kamara. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Tanghali. Nationwide. Ako, may magandang balita tayo mga kapuso ha. May wage increase sa Metro Manila. Magkano? Alamin po natin ito. Base for, nasa linya si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. Magandang tanghali, Secretary Tolentino. Magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyong dalawa, sa inyong mga taga-subaybay. Secretary, ano yung magandang balita niyan? Ay inanunsyo ko po kanina ang pagtataas ng sahod sa pribadong sektor sa buong Metro Manila ng 85 pesos kada araw para sa mga gagawa sa pribadong sektor. Ibig sabihin, mula sa sweldong 695 minimum wage doon sa ating mga non-agricultural workers, ito ay magiging 780. Doon naman sa agricultural workers, mula sa 658, ito ay magiging 743. Ito po ay historic high. Makasaysayan, ngayon lang po nangyari ito sa Metro Manila na napakataas. 85 pesos po. Dalawang tranches po yan. Yung 60 pesos po effective July 19, 2026. At yung 25 pesos effective January 20, 2027. So ito po ang pinakamataas sa recorded history ng Metro Manila na pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa. Secretary, anong naging basehan po nitong halaga na pinatupad po ng aumento na bagong... Ay marami pong basihan, yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng kuryente, yung pagtaas ng bilihin, at yung kakayahan ng mga manggagawa natin na magkaroon ng isang decenteng pamumuhay dito po sa Metro Manila. So maraming factors po yan, pinag-aralan po yan, nagkaroon ng konsultasyon, tripartite, employer, employee, at na maging ng government sector. Meaning, nabanggit niyo yung mga employer, Secretary, wala na silang pagkontra rito, no? Ay meron din po siyempre consultation yan, pero dahil po majority po naman ang naging decision, collegial po yan, ito na po ang naging resulta. Opo, ang tanong ngayon, Secretary, kailan po magiging epektibo itong pagtataas? Binanggit ko po. Opo. Binanggit ko po, July 19. July 19. Opo, next month, effective na po yan. 60 pesos. Yung second batch na 25 pesos ay sa January 20, 2027. Pero pag binuon niyo po yan, ito po nga pinakamataas sa kasaysayan sa NCR at ang magiging resulta po ay 780 pesos na po ang minimum wage dito sa Kalakang, Maynila. Ayun, oo. Magandang balita ito at marami na sigurado nagpapakita. Opo, hindi po nila akalain, hindi ganito kabilis. Okay, yung ibang rehiyon, Secretary. Yan. Consultation pa ho yan, merong proseso po. Siguro ang palapit dyan ay NCR, Region 3 at Region 7 sa Mexico. So dahan-dahan po tayo dyan, susundin po natin ang proseso. O, yung last na lang, Secretary, yun doon sa mga kasambahay po, meron bang pagbabago? Sa ngayon po, yung mga kumikita ng minimum wage sa NCR, siyempre kasama po doon. So lahat po yan ay maliliwanagan sa mga susunod na araw. Kasama na rin po yung may mga empleyadong 15 o mababa sa 10, pero ang makikinabang po sa buong Metro Manila ay 1.1 million daily age earners. Ayun. Opo, yung wage distortion na tinatawag, Secretary, ayusin na rin daw? Ayun po, yung alam niyo po, yung wage distortion, meron din makikinabang doon na 1.9 billion na manggagawa. Ito po yung kumikita na mahigit na minimum wage kasi makikinabang sila sa pamamagitan ng wage adjustment. Magkakaroon po yan, kasama po dyan ng collective bargaining agreement ng iba't ibang mga kumpanya. Sila, okay. Ako, magandang balita pala yung Magandang pati yun na sasagutin address sa July 19 na Secretary. Maraming salamat, Secretary. Maraming salamat, mabuhay po. So, na-drop na natin sila. Hindi tayo nakapag-play. Totally. Dahil sa ano na natin, ang dahilan kung bakit ano ha. So, i-upload pa rin natin yan dahil na-drop natin yan dito sa drop-off area. Nag-skyway tayo, so sana ganun lagi.
May papunta tayo sa Skyway pagka malayuan para hindi tayo matraffic at kikita naman tayo. Yan, so maraming salamat po. God bless. Paano po muna pa samantala tayo ay gagawin ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?